Mapalad kayong mga dukha, ngunit sa aba ninyong mayayaman ngayon. Magandang hapon po sa inyo mga kapatid. Alam mo ninyo, may kasabihan tayo, diamond is forever. Di ba? Iyon yung una. Pangalawa, alam mo daw ang diamond, you can see the beauty of the diamond in every cut. Di ba? Mas maraming cut yung diamond, depende sa tingin mo, lalong makinang. Di ba? Makinta. Kahit saan kang side tumingin, kumikinang at iba't ibang kulay. Hani? Tama lang siguro yun. Sa 75 years na inay. Pinanganak kayo noong 1948. Paalis na ang Hapon. 1948. Matagal-tagal na yun. 75 years in existence. Siguro nagkamalay kayo 6-7 years old. So for less natin yung 7 or 6 doon sa 75. Mga 69, 70. 70, naging conscious kayo sa inyong good and bad experiences. And we can say that truly, every cut shines. Bawat pingas o pisang ng inyong karanasan ay kumikinang. Okay? There's no distinction now between good and bad experiences. All are precious experiences. Di ba? Wala nang pangit, wala nang magandang karanasan. Lahat ay precious, mahalagang karanasan na lang. Di ba? Experiences, whether good or bad, are precious experiences. Hindi ba mahalaga, kumikinang, hindi na dahil masama o mabuti na karanasan, kundi dahil itong karanasan na ito ay mahalaga. And I believe, doon din tayo dinadala ng ating mga pagbasa ngayong araw na ito. No? Especially the gospel. At alam natin itong gospel na ito, the Beatitudes. Sabi ni Pope Francis sa kaniyang sinulat, Gaudete et Exsultate, the Beatitudes is the identification. It is the identification mark or card of a Christian. Ito ang pagkakakilanlan ng isang tunay na Kristiyano. Bakit kaya? Narinig natin sa unang bahagi ng Ebanghelyo, mapalad kayong mga dukha sapagkat maghahari sa inyo ang Diyos. Mapalad kayong mga nagugutom sapagkat kayo bubusugin. Pag ang nagpapanatili sa atin is our sense of hope. And that is one of the theological virtues. Faith, hope, and love. Hindi ho ba? Habang buhay sa ating puso ang pag-asa, nothing can defeat us. Di ho ba? Sabihin, pag ako'y nakakaranas ng hirap, I will think of better days to come. Iisipin ko, bubuti rin ang sitwasyon bukas, sa isang araw, sa makalawa. So hindi ako magugupo dun sa aking nararanasan ngayon. Bubuti ang kalagayan bukas. Kung ako'y nagugutom, bubuti ang kalagayan bukas. It makes us hopeful. Kaya nga yung mga tao, halimbawa, yung mga authoritarian, dictator, for example, a populist leader would say, huwag kayo maniniwala sa Diyos. Kalokohan lang ang Diyos. Gawing paniwalaan ninyo yung inyong sarili, yung inyong sariling lakas, o sino makapagbibigay sa inyo ng kailangan ninyong tao. Iyon ang mas totoo. Ayaw nilang maniwala tayo sa Diyos. Because believing in God makes us hopeful. Ang pagsampalataya sa Diyos ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. At ang sino mang umaasa ay hindi kailanman
maigugupo ng kahit anong pagsubok. The test of faith, ang totoong pamantayan ng pananampalataya ay hindi kapag nakakaranas tayo ng kasaganaan, ng kaginhawaan, convenience, comfort, wealth. Yun nga yung sinasabi sa bandang huli ng ating ebanghelyo. Sa aba ninyong mayayaman ngayon, sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawaan. In His riches, in His wealth, man lacks wisdom. Kapag ang tao'y busog, kapag ang tao'y naramdaman na niya yung sagana siya, nagkukulang siya sa katalinuhan, sa karunungan. Okay? Kaya sinasabi natin kanina na yung pananampalataya, the test of faith is in our experience of wanting, of lacking, of needing, hoping that things will get better. And when we hope that things will get better, sisipagan na, gagawin na. We are excited na marating yung araw na yun, that everything will be all right. Di ba? Kaya nga yung mga pangako para sa mga Kristiyano ay palaging sa hinaharap. Futuristic yun. Sabi niya rito, maghahari sa Tagalog, maghahari sa darating. Bubusugin, magagalak. Okay, parang patungkol sa mga bagay na darating pa. At palagi sa araw-araw ng ating buhay, ang inaasam natin is the realization of the promise. And then, kung maranasan man natin yung realization na yun ngayong araw na ito, we still hope for the best. Kaya nga ang ating sinasabi, the best is yet to come. Yung mga pangako ng Diyos, kung tutuusin, hindi pa natin lahat natatamo. And we are looking forward to it. Na magkaroon tayo ng grasp, no? Na panghawakan natin yung pangako na iyon ng Diyos. So this is faith. At ito ang nais ng ating Panginoong Jesucristo na maunawaan natin. Hindi lamang sa panahon ng kasaganaan, meron doon panahon ng kalusugan, panahon ng kabataan. Totoo yun. Nangyayari yun. But at the same time, yung hunger, yung loneliness, yung grieving are also real experiences that must be aware of and be conscious of. Ngayon, ang isang sumasampalataya, hindi na mahalaga kung masama o mabuti, ang lahat ay kaniyang ipinagpapasa Diyos. Like experiences, whether good or bad, pagdating ng panahon, masasabi natin, lahat pare-pareho lang. Precious experiences. Amen.